Muli ay magandang hapon po sa bawat isa sa atin at tayo po ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan na series dito po sa aklat ng Nehemiah. Tayo po ay nasa chapter 9 na po ng aklat na ito. At hindi ko lamang po alam kung nakuha niyo ba yung ayan. So, muli ang pamagat nitong ating pinag-aaralan ay From Ruins to Reformation. At ang ating text po ay matatagpuan, gaya na sinabi ko kanina, sa Nehemiah chapter 9. At atin pong babasahin ang buong chapter. Kung meron po kayong Biblia ay sumunod po kayo sa aking pagbasa sa kabanatang ito. Nehemiah chapter 9, verses 1 to 38, akin pong babasahin sa Tagalog na salin. Sa verse 1, nang ika-24 na araw ng buwan ito, ang bayang Israel ay nagtipon-tipon na may pag-aayuno at nakasuot ng damit sako, at may lupa sa mga ulo nila. Ang mga Israelita ay humiwalay sa lahat ng mga dayuhan at nagtayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga ninuno. Sila'y tumayo sa kanilang lugar at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos sa loob ng isang ika-4 na bahagi ng araw. At sa ibang ika-4 na bahagi, ito ay nagpapahayag ng kasalanan at sumamba sa Panginoon nilang Diyos. Tumayo sa mga baitang ng mga Levita sina Jeshua, Bani, Kadmiel, Sebanias, Buni, Sherebayas, Bani, at si Chenani, at sumigaw ng malakas na tinig sa Panginoon nilang Diyos. Ang mga Levita, sina Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneyas, Sherebayas, Hodayas, Sebanayas, at Petaya, ay nagsabi, "Tumayo kayo at purihin ng Panginoon ng Diyos mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Purihin ang inyong maluwalhating pangalan na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpuri. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang gumawa ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na naroon, ng mga dagat at ng lahat ng naroon, at pinanatili mo sila lahat. At ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ikaw ang Panginoon, ang Diyos na siyang pumili kay Abram at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. Natagpuan mong tapat ang kanyang puso sa harapan mo at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay sa kanya ang kanyang mga binhi, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Jebuseo, at Gergeseo. At tinupad mo ang iyong pangako sapagkat ikaw ay matuwid. Iyong nakita ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto at iyong pinakinggan ang kanilang daing sa tabi ng dagat na pula. Nagpakita ka ng mga tanda at mga kababalaghan laban kay Faraon at sa lahat niyang mga lingkod at sa lahat ng mga tao ng kanyang lupain. Sapagkat iyong nalaman na sila'y gumawa ng may kapalaluan laban sa aming mga ninuno. At ikaw ay gumawa para sa iyo ng pangalan na nananatili hanggang sa araw na ito. Iyong hinawi ang dagat sa harapan nila, kaya't sila'y dumaan sa gitna ng dagat sa tuyong lupa. Ang mga humahabol sa kanila ay iyong itinapon sa mga kalaliman na gaya ng isang bato sa malalim na tubig. Sa pamamagitan ng isang haliging ulap ay pinatnubayan mo sila sa araw at sa pamamagitan ng isang haliging apoy sa gabi upang tumanglaw sa kanila sa daan na kanilang dapat lakaran. Ikaw ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit at binigyan mo sila ng mga matuwid na batas at mga tunay na kautusan, mabuting mga tuntunin
at mga utos. Ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat at nag-utos ka sa kanila ng mga utos at ng mga tuntunin at ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit para sa kanilang pagkagutom at nagpalabas ka ng tubig para sa kanila mula sa malaking bato para sa kanilang uhaw at sinabi mo sa kanila na pumasok upang angkinin ang lupain na iyong ipinangakong ibibigay sa kanila. Ngunit sila at ang aming mga ninuno ay kumilos na may kapangahasan at pinatigas ang kanilang leeg at hindi tinupad ang iyong mga utos. Ayaw nilang sumunod at hindi inalala ang mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi naging matigas ang kanilang ulo at pumili ng isang pinuno upang bumalik sa kanilang pagkabihag sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na handang magpatawad, mapagpala at mahabagin, hindi magagalitin, sagana sa tapat na pag-ibig at hindi mo sila pinabayaan. Maging nang sila'y gumawa ng isang guyang hinulma at magsabi, ito ang inyong Diyos na nagahon sa inyo mula sa Ehipto at gumawa ng mabibigat na paglapastangan. Ikaw, sa iyong dakilang kaawaan ay hindi mo sila pinabayaan sa ilang. Ang haliging ulap na pumatnubay sa kanila sa daan ay hindi humiwalay sa kanila sa araw. Maging ang haliging apoy man sa gabi na nagbigay ng liwanag sa kanila sa kanilang dapat lakaran. Ibinigay mo ang iyong mabuting espiritu upang turuan sila at hindi mo pinagkait ang iyong mana mula sa kanilang bibig at binigyan mo sila ng tubig para sa kanilang uhaw. Sa loob ng 40 taon ay inalalayan mo sila sa ilang at hindi sila nagkulang ng anuman. Ang kanilang mga suot ay hindi naluma at ang kanilang mga paa ay hindi namaga. Binigyan mo sila ng mga kaharian at mga bayan na iyong ibinahagi sa kanila ang bawat sulok. Kaya't kanilang inangkin ang lupain ni Sihon na hari ng Heshbon at ang lupain ni Og na hari ni Basan. Pinarami mo kanilang mga anak gaya ng mga bituin sa langit at dinala mo sila sa lupain na iyong sinabi sa kanilang mga ninuno na pasukin at angkinin. Kaya't ang taong bayan ay pumasok at inangkin ng lupain. Iyong pinasuko sa harapan nila ang mga naninirahan sa lupain, ang mga kanineyo, at ibinigay mo sa kanila sa kanilang mga kamay, pati ang kanilang mga hari at ang mga tao ng lupain upang magawa nila sa kanila kung ano ang kanilang naisin. Kanilang nasakop ang mga bayang nakukutaan at ang mayamang lupain at tinangkin ang mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay, ang mga balon na hinukay, mga ubasan, mga olibohan, mga punong kahoy na may bungang sagana. Kaya't sila'y kumain, nabusog, tumaba at nalugod sa iyong dakilang kabutihan. Gayunmay, naging masuwayin sila, naghimagsik laban sa iyo, at tinalikuran ng iyong kautusan, at pinatay ang iyong mga propeta na nagbabala sa kanila upang mapanumbalik sa iyo, at sila'y gumawa ng mabibigat na paglapastangan. Kaya't ibinigay mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, na siyang nagpahirap sa kanila, at sa panahon ng kanilang paghihirap, ay dumaing sila sa iyo, at dininig mo sila mula sa langit. At ayon sa iyong dakilang kaawaan, ay binigyan mo sila ng mga tagapagligtas, na nagligtas sa kanila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ngunit, pagkatapos na sila'y magkaroon ng kapahingahan, muli silang gumawa ng kasamaan sa harapan mo at iniwan mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Kaya't nagkaroon ng mga kapamahalaan sa kanila. Ngunit nang sila'y manumbalik at dumaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit at maraming ulit na iyong iniligtas sila ayon sa iyong mga kaawaan. At iyong binalaan sila upang maibalik sila sa iyong kautusan. Ngunit kumilos silang may kapangahasan
at hindi tinupad ang iyong mga utos, kundi nagkasala laban sa iyong mga batas, na kung tutuparin ito ng isang tao, siya'y mabubuhay, at iniurong ang balikat at pinatigas ang kanilang leeg at hindi sumunod. Maraming taon mo silang tiniis at nagbabala sa kanila ang iyong espiritu sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Gayunmay, ayaw nilang makinig, kaya't ibinigay mo sila sa kamay ng mga tao ng mga lupain. Gayunmay, sa iyong dakilang mga kaawaan ay hindi mo sila winakasan o tinalikuran man sila, sapagkat ikaw ay mapagpala at maawaing Diyos. Kaya't ngayon, aming Diyos, ang dakila, makapangyarihan at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig, huwag mong ituring na munting bagay sa harapan mo ang hirap na dumating sa aming mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta, mga ninuno, at sa iyong buong bayan, mula sa panahon ng mga hari ng Assyria hanggang sa araw na ito. Gayunmay, naging makatarungan ka sa lahat ng sumapit sa amin, sapagkat kumilos kang may katapatan. Ngunit kumilos kaming may kasamaan. Ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang aming mga ninuno ay hindi sumunod sa iyong kautusan, o nakinig man sa iyong mga utos at sa iyong mga babala na iyong binigay sa kanila. Hindi sila naglingkod sa iyo sa kanilang kaharian at sa iyong dakilang kabutihan na iyong ibinigay sa kanila, at sa malaki at mayamang lupain na iyong ibinigay sa harapan nila, at hindi sila humiwalay sa kanilang masasamang gawa. Narito kami, mga alipin sa araw na ito, sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga ninuno, upang tamasahin ang bunga niyon at ang mabubuting kaloob niyon. Narito kami ay mga alipin. Ang kanyang mayamang bunga ay napupunta sa mga hari na iyong inilagay sa amin dahil sa aming mga kasalanan. May kapangyarihan din sila sa aming mga katawan at sa aming hayop ayon sa ikasisiya nila, at kami ay nasa malaking pagkabalisa. Verse 38, dahil sa lahat ng ito, kami ay gumawa ng matibay na kasunduan at isinusulat ito, at ang aming mga pinuno, ang aming mga libita at ang aming mga pari ay naglagay ng kanilang tatak dito. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. O Panginoong Diyos, dakila at makapangyarihang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, kami po ay muling lumalapit sa inyong trono ng biyaya at ng kahabagan. Kinikilala namin na kami ay mahina, aming Ama. Kailangan namin ng biyaya mo sa oras na ito ng aming pagbubulay ng inyong salita. Nagpapasalamat po kami sa maraming mga pagpapala na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin, maging sa mga salita mo na aming napakinggan simula pa kaninang umaga. At sa oras na ito ay patuloy na kami ay humihingi pa ng biyaya. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na maintindihan ang iyong salita. Tulungan mo nawa kami na makapag-focus sa aming mga sariling kinalalagyan at maunawaan namin ang iyong mga salita. Gabayan niyo rin po ako, O Panginoon, sa aking pagsasalita. Nawa ang inyong banal na espiritu ay sa amin, Panginoon, upang gumawa ng makapangyarihan sa aming mga buhay. Dinadalain po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Siguro po, hindi natin maikakaila na isa sa mga advanced na technology na meron tayo, o pwede natin sabihin, isa sa mga makapangyarihan na gamit na meron tayo in terms of technology, ay walang iba kundi ang ating mga smartphones, di ba? We live in an age
na kung saan lahat ng information is readily accessible. And almost every day, ginagamit natin ang ating mga smartphone para sa iba't ibang mga bagay. Dati po ang purpose lang ng phone ay pang-text lamang at pang-tawag. Ginagamit lang ito for communication. Pero ngayon, marami na tayong pwedeng gawin sa ating mga smartphones. Nandiyan na pwede na tayong mag-take ng pictures, mag-record ng videos, mag-access sa internet, gumamit ng AI, etc. In fact, ginamit ko nga po ito aking phone para itanong kay Gemini kung ano nga ba ang ranking ng percentage ng mga activities or kung paano natin ginagamit ang ating mga phones on a daily basis. And according to Gemini, sabi niya 66 to 70% ay ginagamit natin ito for social media. And then 15% to 19% ay sa video consumption like Netflix or YouTube. And then 7 to 15% ay ginagamit natin for mobile gaming. And then 3 to 5% for browsing and searching in the internet. So kung mapapansin po ninyo, mostly, ginagamit natin yung ating phone for personal consumption. Now, bakit ko po nasabi ang bagay na yan? Now, sabihin natin na ipahiram mo yung smartphone sa isang tao na hindi mo kilala at hayaan mo siyang tignan o halukayin o kalikutin ng iyong cellphone upang malaman lahat ng mga history na pinagagagawa mo sa iyong phone. Hindi lamang yung mga bagay na gusto mong makita, mga magagandang bagay, pati na rin yung mga bagay na ayaw mong ipakita. Katulad ng mga kaisipan na bigla na lang pumasok sa isip mo na nagbigay sa iyo ng curiosity o mga bagay na na-distract ka. Ano kaya ang mararamdaman mo na may isang tao na pinapakialaman o sinesearch ang iyong cellphone? Now, imagine natin hindi lamang ang personal history mo ang makikita dito. Kasama na dito sa search history ay makikita ang mga ginagawa din ng magulang mo, ng lolo mo, at lola mo. Ganon din ang mga generation na nauna sa iyo. Ano kaya ang makikita nila pagka kinalikot nila or inisa-isa nila lahat ng mga bagay sa iyong phone? Makakakita kaya sila doon ng isang repeating pattern of human cravings and mistakes? In the same way, habang binabasa po natin itong ating pag-aaralan ngayon, ang mga Israelite, habang nag-aaral sila ng batas ni Moises, sa chapter 8, nakita natin na ang kanilang mahabang history of rebellion. Hindi lamang ng kanilang mga kasalanan, kundi ang kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan nito, nabigatan ng kanilang kalooban at damdamin at nagbigay ito ng kalungkutan sa kanila. Gaya nga po nung nakita natin sa chapter 8, na sila ay nagkaroon ng kalungkutan. But then again, nakita din natin na pinigilan sila ni Nehemiah, ni Ezra at ng mga Levites na malungkot sapagkat ang araw na yon ay banal. Dapat silang magsaya dahil ang kaligayahan o ang kagalakan ng Diyos ang kanilang kalakasan, ang kanilang refuge. And when they have understood the word, it gives them joy. It brings them joy. Ito ay nagdala sa kanila upang mag-celebrate, magsaya, dahil naintindihan nila ng salita ng Diyos. Isang klase ng kasiyahan na hindi pa nangyayari sa panahon nila simula ng mga araw ni Joshua. At dito makikita natin na pagkatapos sa kanilang kasiyahan at mga celebration, ay sumunod naman ang isang solemn gathering. And dito, we can recognize na ang totoong kagalakan ay hindi ito yung paglayo
o pagtakas sa pagsisisi. Kundi ito mismo yung foundation ng tunay na kagalakan. Yung mga Israelites, hindi lamang sila nakaranas ng hype na magsaya, and then pagkatapos, babalik na sila sa kanilang usual na mga kaabalahan sa buhay, sa kanilang mga trabaho o negosyo. Ang kagalakan na naranasan nila ay nagbigay sa kanila ng kalakasan para harapin ang mabigat na katotohanan ng kanilang mga kasalanan. Mga kasalanan nila sa harap ng isang banal na Diyos. Ito ang nag-lead sa kanila para manalangin ng isang panalangin ng pag-amin, prayer of confession para sa kanilang mga kasalanan. And according po sa nabasa ko, ito ang isa sa pinakamahabang panalangin na naisulat sa Bible. Itong Nehemiah chapter 9. At sa ating pag-aaral ng chapter na ito, nais kong makita natin ang bottom line that although our history is rebellion, but God's story is grace. Although our history is rebellion, God's story is grace. So, pumunta po muna tayo sa unang point. Ano po ba ang tamang posture or what is the proper posture in approaching God? What is the right posture in approaching God? Dito po mababasa natin na pagkatapos ng kanilang pagsasaya or celebration of the feast, gaya ng aking sinabi, ang pagsasaya na ito ay hindi ibig sabihin na babaliwalain na lang na katotohanan na meron silang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kailangan pa rin nila itong harapin at aminin at pagsisihan sa harapan ng Diyos. And here, we can see na as they approach God, ginawa nila ito ng may humility. Paano nila pinakita ang kanilang kababaan sa harapan ng Diyos? Sabi po sa verse 1b, they gathered together, fasting, wearing sackcloth, and putting dust on their heads. So mga bagay na ito ay magpapakita ng pagpapakumbaba or humility. Ang fasting or ang pag-aayuno, ito ay pagpapakita ng kalungkutan sa kasalanan. Self-denial sa pamamagitan ng pagpapahirap sa sarili. Ang fasting din ay nagpapakita na sila ay seryoso sa kanilang pagharap sa Diyos. Para ba sinasabi nila na ang kanilang espiritual na pangangailangan ay mas mahalaga kaysa sa kanilang pisikal na pagkagutom? At ito din ay nagpapakita ng kanilang dependence sa Diyos. Nakita din natin dito na sila ay nagdadamit o nagdamit sako. This shows that they are rejecting and forsaking the comforts and cares and pleasures of the world. They are rejecting the social status and personal appearance because of the internal grief over sin. Pinapakita nila na hindi sila karapat-dapat na humarap sa isang banal at makatwiran na Diyos. And also, naglalagay din sila ng mga abo sa kanilang mga ulo. They put dust on their heads. Pinapakita nito ang kahinaan ng isang tao. Para ba sinasabi nila, kung wala ang Diyos, tayo ay isang alikabok lamang. Tayo galing sa alikabok, at sa alikabok tayo babalik. It shows the heaviness of their heart due to own failure and wayward action. And therefore, katulad ng mga pader na nasira, ganyan ang kanilang kalalagayan, para silang sirang mga pader
sa harapan ng Diyos. Naalala niyo po ba sa Nehemiah chapter 1, nung nasa capital of Susa pa si Nehemiah, nang malaman niya yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga Hudyo at ng mga Jerusalem, ano po ang kanyang ginawa? Ganito po mismo yung ginawa din ni Nehemiah, di ba? Kung matatandaan po natin, siya ay umupo, umiyak, nag-ayuno at nanalangin. So in the context of Nehemiah 9, nakita nila na nagkasala sila laban kay Yahweh. Ito'y nagpabigat ng kanilang kalooban at nasaktan ang kanilang mga puso. At yan ang rason kung bakit sila nag-mourn sa chapter 8. And so now, they want to confess their sins to God at gusto nilang humingi ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng kanilang mga kasalanan. They want to make things right. They want to renew their covenant with Yahweh. And so they humble themselves before the holy and righteous God. Kinilala nila ang kanilang unworthiness, ang kanilang kababaan, at ang katanyagan o majesty ng Panginoon. Now, sa atin po, how do we show our humility to God? No, lalo na po kung tayo nagkakasala. Do we still need to fast? No, do we still need to wear sackcloth or to put ashes in our heads? So while the Israelites have expressed their humility through fasting, these are just external expressions of what is already happening in their hearts. And this is what God wants. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. God is more concerned with the internal transformation rather than the outward performance. What God desires is a broken spirit, a broken and contrite heart. Kaya nga po ng maniningil ng buwis, na hindi man lamang siya makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. And siguro po, among these three, fasting is still widely practiced in our context. But even fasting, Jesus gave a clear instruction on how we should fast properly. Now, I'm not going to discuss the detail of fasting. Kasi po ang fasting, kung tutusin, ay masyado siyang, pwede tayong gumawa ng isang sermon sa topic lamang ng fasting. Pero dito, Jesus said that if you fast, you must do it in secret. And the Father who sees in secret will reward you. So let us remember God is not impressed by our performance when we do it without our heart. So una, nagpakita sila ng humility. Ito ay pagpapakita ng proper posture sa Panginoon. Pangalawa, they separate themselves from the foreigners. Sabi po sa verse 2a, those of Israelite descent had separated themselves from all foreigners. So ang tanong, bakit nila ginawa ito? Hindi po ito pagpapakita na mas superior sila kaysa sa ibang lahi. Ito po ay isang necessary preparatory step na kailangan nilang gawin para sa kanilang confession. Lalo na po sa confession ng kanilang mga kasalanan. They were about to confess also the iniquities of their fathers. And syempre, those who would confess, dapat meron silang direct ancestral link doon sa history ng kanilang bansa, ng kanilang covenant. And then foreigners who have joined the community does not share that specific history of failure. Hindi nila maiintindihan yung kanilang paghingi ng tawad ng itong mga foreigners na ito.
Dahil wala naman silang koneksyon, wala naman silang kaugnayan sa bansa ng Israel. At kung matatandaan niyo po sa isang banda, sa unang, in the first place po, ito nang inutos ng Diyos sa kanila. God have set them apart from the nations para maging kanyang sariling bayan. Sabi po sa Leviticus 20, verse 26. And God has specifically instructed them not to intermarry with the nations around them. Huwag silang makipag-asawa. Huwag nilang kunin yung mga babae, ipapakasal nila sa kanilang mga anak, at ganun din yung kanilang mga anak na babae, ipapakasal sa anak na lalaki, ipapakasal sa anak na babae. Now, ano pong dahilan? Because it will turn away their children from following Yahweh and they will serve other gods. Mababasa po natin yan sa Deuteronomy chapter 7, verses 1 to 4. At ito na nga po yung dahilan, di ba? Kung bakit sila napunta sa exile. Kasi lumayo ang kanilang puso sa pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. God has also instructed them that no Ammonites or Moabites shall be admitted to the assembly of God because they hired Balaam to curse them. Sabi po sa Deuteronomy 23, verse 3 to 6. And yet, later on, sa ating pag-aaral po sa future, Lord willing, sa chapter 13, makikita po natin dito na si Tobiah, isang Ammonita, isa sa mga major enemies ni Nehemiah, na nakita din po sa nakaraang chapter na ating pag-aaral, meron po siyang strong family link or family ties sa Jerusalem. Meron siyang asawang Hudyo. At yung kanyang anak ay pinakasal niya din sa isang Jewish family. Now, hindi ko po ito i-discuss in detail dahil ito po ay pag-aaralan pa natin sa chapter 13. And so the point is by separating themselves, they are renunciating their connection with the pagan customs and ideologies that had infiltrated their community. At isa nga po sa mga delikado dito ay yung nahahaluan yung kanilang pagsamba kay Yahweh ng mga pagan practices. Kaya mahalaga ito sa kanilang paglapit kay Yahweh as they confess their sins. And in the same way po, as Christians, God has called us to be separated from the world. The Apostle Peter applied the same principle for us Christians today. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Now, hindi po ibig sabihin nito na we should isolate ourselves from the world. Hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo makikihalubilo sa mga unbelievers. But rather, the separation means we refuse to let the world squeeze us into its mold. Gaya po ng sinabi ni Apostle Paul, na kanyang binalaan ang mga mananampalataya sa Corinth not to be unequally yoked with unbelievers. 2 Corinthians chapter 6, verses 14 to 17. We are called to be distinct, naiiba, spiritually and ethically. May pagkakaiba tayo dapat pagdating sa ating pamumuhay, sa ating pagkilos, sa ating pananalita, sa ating paniniwala. Sabi nga po ni Jesus sa Matthew 5, verse 13 to 16, Jesus called us to be the salt and the light of this world. 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, "But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, Be holy,
because I am holy. Sabi nga po ni Warren Wiersbe, separation without devotion to the Lord becomes isolation. But devotion without separation is hypocrisy. Pangatlo po na kanilang ginawa dito, una, they humble themselves. Balikan po natin. Pangalawa, they separate themselves from the world. Pangatlo, they hunger for the word of God. Sabi po sa verse 3a, they stood where they were and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day. Kung matatandaan po natin, di ba sa chapter 8, sila po ay nag-spend na ng 6 hours reading the law of God on the first day of the month. And then nabasa rin natin on the second day, yung mga leaders, elders, nag-gather ulit sila upang pag-aralan ng salita ng Diyos. And then sa last verse ng Nehemiah chapter 8, sabi doon, day after day, from the first day to the last, Ezra read from the book of the law of God. And then dito makikita natin, nagbasa ulit sila for a quarter of the day. Now, kung tayo po ay mayroong, kung bibilangin po natin yung oras na mayroong araw, mula 6 a.m. hanggang 5 p.m., siguro po, nasa mga 12 hours po yan na daytime. So this would be around 3 hours silang nakinig muli ng salita ng Diyos. Pinapakita lang nito na importante talaga ang daily Bible reading or daily devotion. Hindi tayo dapat nagsasawa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. We must be saturated by the Word of God. It is a vital necessity for the health of our soul and our community. And then for our context, ito po ay isang necessary preparation din para sa kanila as they confess and pray. Now, bakit po ito mahalaga? Because it convicts our sin. Without the standard of the law, hindi natin ma-identify kung ano yung kasalanan. The law, siya po yung nagre-reveal na tayo ay makasalanan. It reveals God's character. We cannot rightly worship God without knowing His character. They needed to be reminded of God's greatness, of God's mercy and forgiveness, as recorded in their history. So having been saturated by the Word of God, they now proceed to confession and worship of the Lord. And this will lead us to the second point, which is the proper way of making a confession. The proper way of making or the proper way to make a confession. Sabi po sa verses 5b, 2b, and 3b, sabi ng mga Levita, the Levites said, stand up and praise the Lord your God who is from everlasting to everlasting. They stood in their places and confessed their sins and the sins of their ancestors. And they spent another quarter in confession and worshiping the Lord, their God. So dito po makikita natin na pagkatapos ng 3 oras na pagbabasa ng salita ng Diyos, what follows is another 3-hour long heartfelt prayer of confession and worship. Gaya nga po ng akin na sinabi kanina, this is the longest prayer ever recorded in the Bible. Sa gitna po ng kanilang pag-aayuno at pagsisisi, ang unang utos na binigay ng mga Levita
ay hindi umiyak kayo, tumangis kayo, kundi tumayo kayo at purihin ang Panginoon. So dito makikita natin na sinimulan nila ang kanilang pananalangin hindi sa pagkilala ng kanilang mga kasalanan, ng kanilang mga kahinaan sa harapan ng Diyos, kundi pagkilala na ang Diyos ay eternal. Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. At ang kanyang pangalan ay dakila at higit sa lahat ng papuri. Pinapakita nito sa atin na ang tunay na panalangin ay dapat nagsisimula sa Diyos. Bago natin tingnan yung ating mga problema, yung ating mga pangangailangan, kailangan muna nating itingala ang ating mga mata sa kadakilaan ng Diyos upang magkaroon tayo ng tamang perspective, tamang pananaw na ang Diyos ay dakila, karapat-dapat sa papuri, anuman ang ating kalalagayan. Sa pamamagitan po nito, ng pagkilala sa kabanalan at katapatan ng Diyos, ito po ay nagbibigay ng daan upang mas makita natin ang ating sariling kasalanan. And so, as we can see in the following verses, in the context of their prayer of confession, ito po ay nasa isang form of both confession and worship. Na paano po natin nasabi na ang kanilang panalangin ay parehas na nasa forma ng pag-amin at pagsamba sa Diyos. Yung salita po kasing ginamit dito sa verses 2 and 3, yung salitang confess o sa Tagalog ay nagpahayag, confess, ng kanilang mga kasalanan. Sa original Hebrew language, ito po ay ang salitang yada. Now, ang salitang yada po ay may dalawang kahulugan ito. Meron siyang dual meaning. Number one, it is the acknowledgement of human failure or yung confession of our sin. And also, it is the acknowledgement of God's character and deeds, which compose of our praises and our thanksgiving to God. Itong dalawang ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi mo tunay na makikita ang iyong kasalanan nang hindi mo sabay na nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakikita lamang natin ang ating kabiguan o ang kabiguan ng tao dahil nakikita natin na ang Diyos ay perpekto. Naalala ko nga po yung isang illustration ni Pastor George. Parang ganito po, ang isang taong maitim, hindi niya po malalaman na siya'y maitim kung hindi mo siya itatabi sa isang taong maputi. Tsaka niya lang nakikita o nare-realize na maitim pala siya. Kaya nga kung makikita natin, ang kanilang prayer of confession dito ay hindi lamang ito listahan ng mga kasalanan, kundi naglalaman din ito ng papuri at pasasalamat sa karakter ng Diyos, sa katapatan niya sa gitna ng kanilang pagsuway. At kung mapapansin po natin itong prayer na to, ito po ay summary ng lahat ng nangyari sa bayan ng Israel. From Genesis hanggang sa mga hari. Sinamarize dito lahat ng ginawa, lahat ng mga dakilang ginawa ng Diyos at ang lahat ng kasalanan ng bayan ng Israel. Now, hindi na po natin iisa-isahin itong mga binanggit dito sa panalangin na ito. Nais ko lamang pong makita natin ano ba yung mga character
ng Diyos dito sa bayan ng Israel. Number one, pinapakita dito ang Diyos bilang isang manlilikha at tagapangalaga. Makikita natin yan sa verses 5 and 6. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya ay makapangyarihan. Siya lamang ang Panginoon. Sabi dito, you alone are the Lord. E di ba nga po, kung makikita natin, sila ay napapaligiran ng mga bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila mismo, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya nga sila napunta sa exile, kaya nga sila pinarusahan ng Diyos. At dito sa pagsabi nilang, you alone are the Lord, nire-renounce nila na walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. God is the creator of all. At hindi lamang siya ang naglikha ng mga bagay, ng langit, ng lupa. Siya rin ang sustainer ng life. You give life to everything. And the multitudes of heaven worship you. Kung wala ang Diyos, walang buhay. Pangalawa, pinapakita din dito yung katapatan ng Diyos. Yung kanyang pagkamatwid. Pinapakita ng Diyos na siya ang tumutupad ng kanyang pangako batay sa kanyang katwiran. It is God who initiated, who chose Abram, di ba? You are the Lord who chose Abram and brought him out of Ur. Siya ang pumili kay Abram. Hindi niya pinili si Abraham kasi si Abram ay karapat-dapat na piliin. Ang Diyos din ang tinatawag na righteous God. Tinawag siyang righteous hindi dahil sa kanyang mga silta, kundi dahil tinutupad niya kanyang pangako at binigay niya ang lupain at lagi siyang tapat. Siya din ang tagapagligtas. Siya ay attentive. Dito makikita natin na ang mga Israelites ay naging alipin sa bayan ng Ehipto, ang Diyos ay nakinig sa kanila. Hindi niya sila pinabayaan sa kanilang kalagayan. God is also a divine guide, a giver of good laws. Gaya nga po ng mga sinabi dito, you gave them regulations and laws that are just and right, decrees and commands that are good. Hindi pinabayaan ng Diyos ang bayan ng Israel. Gaya nga rin nung nabasa natin dito. Siya ang nagbibigay ng cloud sa kanila by day at ang pillar of fire by night. Gumawa ang Diyos ng mga makapangyarihang bagay sa harapan nila. Hinati niya ang dagat na pula sa kanilang harapan upang sila ay makaligtas sa mga Egyptians. Sa kabila po ng lahat ng ito, ng kabutihan ng Diyos, dito po natin makikita ang depravity o ang pagkamakasalanan ng tao. At dito sa kanilang prayer, inamin nila na ang kanilang mga ninuno ay naging palalo at mayabang. Arrogant, pride. Sa talata 16, binanggit ng mga ninuno that they have acted arrogantly. They become arrogant, stiff-necked, and did not obey the commands. Kung mapapansin po natin, para sila naging gaya ng kanilang mga kaaway dito sa verse 16.
Parehas ang ginamit na salita para ilarawan yung mga Egyptians sa verse 10. So pinapakita nito na ang tao kapag naghimagsik ay nagiging katulad din ng kanyang mga dating kaaway. Pinakita din dito ang katigasan ng ulo ng tao. Paulit-ulit na nilalarawan o sinasabi sa panalangin yung matigas na leeg or stiff neck. Ito'y simbolo ng pagsuway na para bang isang hayop, katulad ng isang baka o kabayo na lumalaban siya pagka inilalagay yung pamatok sa kanyang leeg. Ayaw niya lalagyan siya ng pamatok. Sila'y tumatanggi na mapasailalim sa gabay ng Diyos. Pangatlo, makikita din natin dito yung kanilang pagiging malilimutin o yung pagiging walang utang na loob. Forgetfulness at pagiging ingratitude sa harapan ng Diyos. Mabilis na lang nakalimutan lahat ng mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanila. Nakita nila yung mga dakila at kababalaghan na ginawa ng Diyos sa ilang, pero hindi ito naging sapat upang panatilihin ang kanilang katapatan. Marami silang tinanggap sa Diyos. They received everything, but they didn't appreciate anything. Tinanggap nila ang lupain, ang pagkain, ang kaligtasan. Ngunit, tumalikod pa rin sila sa Diyos na nagbigay nito. Tahasan silang naghimagsik, nagrebelde, at bumaling sa mga Diyos-Diyosan. Sa kabila ng direktang presensya ng Diyos, ang tao ay madaling mahulog sa kasalanan at sa pagtataksil. And we can see na hindi lamang ito isang beses na nangyari. Paulit-ulit. Sa verse 16, sinabi, they became arrogant. And then inulit-ulit nila. Sa verse 26, but they were disobedient and rebelled against you. They turned their backs on your law. Niligtas sila ng Diyos, and then again, ginawa nila muli ang masama sa harapan ng Diyos. Verse 28, again, they did what was evil in your sight. And then sa verse 29, they become arrogant and disobeyed your commands. They sinned against your ordinances. Sa kabila po ng lahat ng kanilang pagrebelde, pagtalikod, ano kayang gagawin ng Diyos? Isang Diyos na makatarungan, isang Diyos na banal, isang Diyos na umibig sa kanila, naging mabuti sa kanila, ginawa lahat ng mga bagay na makakabuti para sa kanila. Iiwan na lang ba sila ng Diyos? Pababayaan na lang ba sila ng Diyos? At dito po makikita natin na yung steadfast love ng Diyos ay nananatili pa rin sa kanila. Dahil ito, isa to sa mga karakter, katangian ng Diyos. Siya ay mapagpatawad. Siya ay mahabagin, maawain. Sabi nga po dito sa verse 17, but you are a forgiving God, gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. Sa kabila ng paulit-ulit na pagre-rebelde ng bayang ito, paulit-ulit din silang nililigtas ng Diyos.
Paulit-ulit din silang ibinabalik ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, paulit-ulit din silang tumatalikod sa Diyos. Ito po yung pinakapuso ng panalangin ito, itong verse 17. Kung saan ang awa ng Diyos ang siyang nangingibabaw sa kabila ng kasalanan ng tao. Sa kabila ng kanilang pagiging matigas ang ulo, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang Diyos ay inilarawan bilang isang Diyos na handang magpatawad, mapagbiyaya, maawain, mabagal sa pagkagalit, at sagana sa tapat na pag-ibig. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Dahil sa kanyang dakilang habag. Because of His great compassion. Napaka-laki ng kahabagan ng Diyos. Napakadakila ng kahabagan ng Diyos. Tiniis ng Diyos ang mga maraming taon na tinatawag niya ang kanyang mga tao, kanyang bayan, sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ilang beses niyang binabalaan sila. Pinapaalalahanan sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kung tutuusin, pwede na sana silang iwanan ng Diyos, pabayaan na ng Diyos. But God is so patient with them. Ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak. Dito makikita natin, even sa mga times na binigay na ng Diyos sila sa kanilang mga kaaway because of their stubbornness, hindi niya pa rin lubusang nilipon ang bayan na ito. At yan ang nagpapakita sa atin ng kadakilaan at kahabagan ng Diyos. And so, having said all of the sins of their ancestors, tumungo ang mga Israelitang ito. Humingi sila ng awa sa Diyos na sila ay kahabagan. At ito po yung third point. Paano dapat tayo magkaroon? Or what is the proper plea for restoration? What is the proper plea for restoration? So dito makikita natin, mula sa paggamit ng sila, ang ginamit ng mga salita ay kami. Sila tumutukoy sa mga ancestors. And kami tumutukoy sa present generation. So the remnant identifies with the past sins and admits that their great distress and status as slaves are righteous consequences of their own choice. Sabi po sa verse 32, now therefore our God, the great God, mighty and awesome, who keeps His covenant of love, do not let all this hardship seem trifling in your eyes. Dito tahasan nilang inamin na ang kanilang kasalukuyang pagdurusa, ang kanilang pagiging alipin sa sariling lupa, na ibinigay sa kanilang mga ninuno ay nararapat lamang nakaparusahan dahil sa kanilang mga kasalanan at kasalanan ng kanilang mga ninuno. And so they appeal to the God because of His righteousness, to the God because of His covenant love. Even in distress, sila po ay nananangan sa kadakilaan ng Diyos.
Kung mapapansin po natin dito, every time na umiiyak po ang mga Israelites sa mga panahon na sila ay napapasailalim ng kanilang mga kaaway, tinutugon sila ng Diyos. Kaya po yung remnant dito, ito rin yung nais silang gawin. Sila ay umiiyak sa Diyos at nagmamakaawa sa Diyos na wag sanang baliwalain ang kanilang kalagayan, gaya ng ginawa ng kanilang mga ninuno. Muli ay hinihingi nila ang awa at ang abag ng Diyos, sapagkat ang Diyos, gaya ng ating nabasa, ay handang magpatawad. And now, this steadfast love of God ay nagpatuloy at ito ay natupad sa ating Panginoong Hesus. The ultimate na pagpapakita ng Diyos ng kanyang steadfast love ay nung binigay niya at pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak sa isang mundong makasalanan. God's steadfast love, pinakita ng Panginoong Hesus ito sa kanyang pagpunta dito sa mundong ito. Pamumuhay ng banal at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, namuhay ng matuwid at sinatisfy ang kalooban ng Diyos. Siya ay namatay sa isang kamatayan na hindi natin kayang pasanin. And so, by doing that, the grace of God ay ating naranasan. Kaya po sa mga nakikinig na hindi pa mananampalataya, kung makikita natin po dito, paulit-ulit na sinabi, ang mga Israelites, they became stiff-necked, they refused to listen to God, but God always rescue them from their distress. And so, ang paalala dito sa atin, sa mga hindi pa mananampalataya, huwag nating gayahin ang mga Israelites na hindi sila nakinig sa Diyos. Bagamat ang Diyos ay inililigtas sila, patuloy pa rin silang tumatanggi na makinig sa Diyos. Darating ang isang araw, hindi ka na pakikinggan ng Diyos. God will refuse to listen, and God will refuse to rescue you. Kaya po habang ang Ebanghelyo ay iyong napapakinggan, makinig ka at magsisi sa iyong mga kasalanan. Lumapit ka kay Kristo na siya tagapagligtas. Tayo po'y manalangin.